So ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ngayon. Kaya para maunawaan po natin kung ano po yung mensahe ng Diyos para sa atin pagkatapos sa ating maligtas, samahan niyo po ko na yumukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami una sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkalob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyong kaharian, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para po maglinis ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. At nabigyan po kami ngayon ng maluwalhating pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian magpakailanman. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat sa biyaya po ng kaligtasan. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa oras po na ito na tinulungan niyo po yung mga brothers and sisters at yung mga bagong naligtas para makarating dito po sa lugar po na ito ng maayos. Salamat po na pinahintulutan niyo po sila upang makapakinig ng iyong salita, upang malaman kung ano po yung mga bagay na kailangan namin matutunan pagkatapos ng kaligtasan. Aming Ama, hindi po namin ito kayang unawain, kaya pakiusap, tulungan po nawa kami ng Espiritu Santo na mabuksan yung aming puso't isipan upang matanggap po namin yung iyong biyaya at kalakasan para sa aming Christian life. Aming Ama, bagamat kami mahina, nalalaman po namin na marami pa rin po kaming kahinaan at kakulangan. Ngunit alam po namin na kayo po yung magbibigay sa amin ng mga bagay na kailangan namin para kami ay lumago. Kaya sa oras po na ito, pakiusap, tulungan niyo po kami. Patuloy po namin idinadalangin yung mga kapatiran na maaari pong nakakaranas sa mga kahirapan, physically and spiritually. Tinataas po namin sila at patuloy po namin silang ipinapanalangin upang magkaroon po sila ng panibagong kalakasan at naway makapagpatuloy po sila sa kanilang Christian life kahit na po mahirap yung kanilang sitwasyon. Aming Ama, ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, at naway sa susunod po namin mga gawain, makasama po namin sila dito po sa church. Aming Ama, muli sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin, ay patuloy po kami nagpapasalamat. Ngayong oras po na ito ay pinagkakatiwala lang po namin sa inyong makapangyarihang kamay. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin na nagligtas. Amen. So muli magandang umaga po brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos, nandito tayo para pakinggan yung kanyang mensahe. So kagaya rin sa natapos na Bible seminar po sa District 3, kahapon ay nagkaroon po na tayo ng pagkakataon para ipangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. So, bagamat mahirap at talagang nakaka-drain minsan yung pag-evangelize, pero ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. At pagkatapos naman ng Bible seminar, nais din ng Diyos na tulungan tayo na makuha yung mensahe para naman sa mga bagong naligtas. Kaya para po masimulan yung ating pag-aaral ngayon, pwede po pakibasa dito sa 1 Pedro chapter 1 verse 23. Sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ano pong sabi dito sa may bandang itaas? Ipinanganak na kayong muli. Ibig sabihin, na born again. Ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin, sabi sa John chapter 3 verse 3. Maliban ng isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, yung pagkakaroon ng born again sa Espiritu ay napakahalaga. Bakit ba natin kailangan maipanganak na muli sa pangalawang pagkakataon? Hindi po sa laman kundi sa Espiritu. Bakit? Yung Espiritu po natin, dahil nga binanan natin kay Eva, ay patay. Kaya nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa langit na patay yung ating Espiritu. Kaya nga, kailangan natin ma-born again sa Espiritu. Naintindihan? Paano tayo naipanganak na muli? Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, mayroon pong Biblia. Hindi po ito iniingatan ng Diyos para lang yung mga tao ay may mabasa, may mapagkunan ng mga aral, o kaya makakuha ng magandang asal. Hindi po. Hanggang ngayon ay nananatili ito pong salita ng Diyos para tulungan yung mga tao na makarating sa kapanganakan na muli ng kanilang espiritu. Naintindihan po. Kaya nais ng Diyos na tayo may panganak na muli at magkaroon ng pag-asa sa pagpasok dun sa kanyang kaharian. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 18 sa may kulay dilaw, tayo'y ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Physically, tayo'y pinanganak ni nanay.
Tama po ba? Pero spiritually, sino yung nanganak para sa atin? Sabi dito, tayo ay pinanganak niya. Sino po yun? Yung Diyos. Kasi Diyos, siya ng Espiritu. Tama po ba? At nalaman natin ito sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Dito po sa Bible. Naintindihan po? Kaya sabi, sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, basahin po natin yung kulay dilaw, 3 to 1. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po yung ebanghelyo para sa atin. Yung good news, kumbaga. Sabi dyan, na si Kristo daw ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Nangyari po ba to o hindi? Nangyari siya, di ba? Kahapon po, napag-aralan po natin kung ano po yung ibinigay ng Diyos para sa atin. Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, yung kamatayan na nangyari sa kanya, para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Paano natin nalaman yun? Wala pa naman tayo nung namatay siya. Dahil sa kasulatan. Naintindihan po? At sa pamamagitan din po ng kautusan, nalaman natin na na-confirm niya yung kaligtasan na ginawa niya kasi nga hindi siya patay, kundi sa ikatlong araw nabuhay siya muli para i-confirma o i-confirm na yung kaligtasan ay tapos na. Naintindihan? Binanggit niya ito sa Biblia para malaman natin yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan ayon sa kasulatan. Kaya nga napakahalaga ng Bible para sa atin. Hindi lang po ito simpleng aklat, hindi lang po ito simpleng libro. Nandito po nakalagay yung magandang balita ng Diyos para sa lahat ng tao, pati na rin po sa inyo. Naintindihan po? Kaya sa John chapter 1 verse 29, nalaman natin yung purpose ni Jesus Christ, kung bakit siya naparito. Sabi dito sa kulay dilaw, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino siya? Si Jesus. Kaya sa pamamagitan po ni Jesus, maaalis yung kasalanan ng sanlibutan. Dito po, yung kasalanan ng sanlibutan, kasali po ba yung kasalanan ninyo o hindi? Kasali po. Kasi nakalagay dyan, kasalanan ng sanlibutan. Tayo yung mga tao na nandito sa sanlibutan, nabuhay tayo hanggang sa tayo ay mamatay, kinuha lahat ng Diyos o inalis lahat ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, meron tayong kapanatagan. Yes, mula nung unang panahon na tayo pinanganak hanggang habang tayo ay lumalaki, nagkakasala tayo. Tama po ba? Hanggang ngayon, nagkakasala tayo. At sa future, magkakasala pa tayo. Pero yung Diyos, naparito siya para alisin yung kasalanan ng sanlibutan. Mula yung kasalanan natin dati, kasalanan natin ngayon, at kahit sa ating future sins. Lahat yun, inalis ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa unang Timoteo chapter 1 verse 15, pwede po pakibasa, 3-1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ito po yung patotoo ni Apostol Pablo. Yes, si Apostol Pablo ay kasali dun sa sanlibutan. Kasali siya dun sa pinuntahan ni Jesucristo. Paano nalaman ni Apostol Pablo ito? Sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? At sabi dyan, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga... Sino po yung specific na mga tao na pinuntahan ni Jesus? Sabi dyan, iligtas ang mga mayayaman? May posisyon sa church? Sino po? Makasalanan. So ngayon, kung nakilala mo yung sarili mo bilang makasalanan, si Jesus ay naparito para sa iyo. Hindi para tulungan ka sa pinansyal, hindi para tulungan ka sa kung ano mga bagay na material, hindi para tulungan ka sa mga future mo o yung mga pangarap mo, kundi naparito siya para sa iyo, para iligtas ka mula sa iyong mga kasalanan. Naintindihan po? Yun po yung naunawaan ni Apostol Pablo, sabi niya, para sa kanya, siya na daw yung pinakamasahol na makasalanan sa buong mundo. Naunawaan niya ito dahil nakilala niya yung kanyang sarili. Tama po ba? Si Apostol Pablo, siya lang ba yung may kasalanan? Siya lang po ba? Sino po yung makasalanan sa harapan ng Diyos? Ako. Kaya nga naparito siya para sa akin. Naintindihan po? Nung nandun si Jesus dun sa krus, inaalala niya yung mga taong maikinig ng District 3 Bible Seminar. Naalala niya, naisip niya, nakikita niya, yung mga tao maikinig ng Biblia, maikinig ng aral mula sa Biblia. Kaya nga inaalala niya tayo lahat. Dahil nga tayo ay makasalanan at ayaw niya tayo mapahamak dun sa impyerno. Kaya nga bago siya mamatay
Sinabi niya, natupad na. Naintindihan? Napakagandang pong talata po na ito. Kahit na short lang siya, kahit maikli lang siya, pero dito po makikita natin na natupad ni Jesus yung mission niya. Anong sabi niya? Bago siya mamatay, tutuparin, tinutupad, o natupad na? Ibig sabihin, tapos na. Naintindihan? Kaya napakaganda po ng talata po na ito. Kung gaanong kaganda yung mga talata na nagbibigay dito sa atin ng Biblia, ng pag-asa, ng biyaya, napakaganda rin po nitong talata po na ito. Naintindihan? Dahil sabi dito, natupad na niya yung kanyang misyon. Nalinisin, alisin, patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Kaya nga, yung John chapter 3 verse 16, mauunawaan natin na ito'y para sa atin. Tama po ba? Pwede po pakibasa dito sa John chapter 3 verse 16, 3-1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano daw niya ipinatunayan yung pag-ibig niya sa sanlibutan, sa atin, ng mga makasalanan? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Sino ito? Si Jesucristo. Na kung sino daw yung mananampalataya sa kanya, sino mang sa kanya yung sumampalataya, ay huwag mapahamak. Bakit sabi dito, huwag mapahamak? Ano ba yung kapahamakan na naghihintay sa atin kung hindi tayo mapapatawad sa kasalanan? Sa impyerno. Kaya nga kung ikaw ay nananampalataya, wala ka na sa kapahamakan doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan saan? Hindi dito sa lupa, doon sa kanyang kaharian, doon sa langit. Naintindihan po? Kaya napakaganda po ng talata po na ito para sa atin. Hindi lang basta siya, John chapter 3 verse 16, na alam ng mga tao dito sa buong mundo, pero naunawaan natin ito sa ating puso. At ito'y nagkaroon ng meaning para din sa atin. Naintindihan? Roma chapter 5 verse 8, sabi dito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, di ba? Naalagay atin. Pero para maging personal po, lagay po ninyo yung sarili ninyo. Si Jesus ay namatay para sa akin. Akin. Tama po ba? Kung hindi siya mamamatay para sa akin, mapapahama ko sa impyerno. Tama po ba? Kung hindi niya ibibigay yung kanyang sarili na pantubos para sa ating mga kasalanan, tayo yung magbabayad nun dun sa impyerno. Tama po ba? Kaya nga para hindi na yun mangyari sa atin, pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Na siya yung namatay sa halip na ako yung mamatay. Naintindihan po? Napakaganda po ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Yes, dito sa mundo, pwedeng magmahalan yung isa't isa, di ba? Asawang lalaki, asawang babae, sa pamilya, di ba? Pero limitado lang yun, di ba? At temporary lang. Pero yung Diyos, yung kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. Tama po ba? Yung future sins na magagawa natin, kahinaan natin yun, di ba? Nakakalungkot yun pag tinitignan natin. Pero nung sinasabi ni Jesus, anak, huwag ka na mag-alala. Namatay din ako para dun sa future sins mo. Binibigyan na tayo ng pag-asa, binibigyan niya tayo ng biyaya at kagalakan sa ating puso sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Naintindihan po? Kaya Isaiah chapter 53 verse 5-6, basahin po natin ng sabay-sabay. Alam ko po medyo mahaba pero mahalaga po ito. 3-1. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y nasugatan dahil kaninong pagsuway? Sa akin. Siya'y binugbog dahil sa aking kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa aking kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako. Naintindihan po? Tayo po yung mga taong may sakit, may virus ng kasalanan. At anytime, kung hindi tayo mapapagaling ng dugo ng Panginoong Jesucristo, diretso po tayo dun sa impyerno.
Pero sabi dyan, sa bandang ibaba, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Naintindihan po? Wala po siyang pinili. Lahat ng kasalanan natin, magmula tayo nung ipinanganak hanggang sa tayo bago mamatay, ipinasan na sa kanya ng Diyos o ng Panginoon yung lahat nating kasamaan. Kaya meron tayong kapanatagan. Meron tayong kapayapaan. Tama po ba? Ito po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Yes, pag-ibig din ng Diyos yung mga bagay na binibigay niya sa atin. Yung biyaya, material, financial, lahat yun. Biyaya para sa atin at pagpapakita ng pag-ibig niya para sa atin. Pero higit sa lahat, ang pag-ibig na nais niyang ibigay sa mga tao, pati na rin sa atin, ay yung pagpapatawad, pag-aalis, at paglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan ng pangwalang hanggan. Yun po yung mananatili magpakailanman. Tama po ba? Pero para mas maintindihan po natin, bigyan ko po kayo ng example. Meron pong 3 F dito po. Sabi dyan, una, fact o katotohanan, faith o pananampalataya, feelings o damdamin. Ngayon, paano ba tayo naligtas? Sa pamamagitan po ng katotohanan, nalaman natin ito sa Biblia at nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya kasi nga napakinggan natin. Then, pagkatapos ito, sumunod yung feelings ng pagpapasalamat at may kagalakan dahil nga nalaman natin kung ano yung katotohanan. Naintindihan po? Pero yung ibang tao minsan ganito, pabaliktad. Napakinggan daw nila yung Bible seminar. Napakinggan nila kung ano yung sinabi ng Diyos. Kaya masaya sila. Kaya sila nananampalataya. Pwede po ba yun? Mauna yung feelings? Hindi po. Bakit hindi pwedeng mauna yung pakiramdam? Kasi yung pakiramdam natin nagbabago-bago. Tama po ba? Maring ngayon masaya ka, bukas malungkot, next week kinakabahan. Ganyan, pabago-bago, di ba? Pero kung mananampalataya ka dun sa katotohanan, sigurado yun. Hindi yun magbabago. Tama po ba? Pero ibang tao, ay, salamat po, ang ganda po ng Bible seminar ninyo, masaya ako na napakinggan ko ito, kaya ligtas na ako. Pero pag dumating yung mapaghihirap, dumating yung mga pagdurusa, nagdududa na, ligtas ba talaga ako? May mga ganitong klaseng tao. Pero yung pananampalataya po natin dapat ay ayon sa katotohanan, kasi hindi ito magbabago. Tama po ba? Sumamaman yung pakiramdam mo, mahirapan ka man sa sitwasyon sa buhay mo, yung katotohanan pa rin. Tama po ba? Kung doon ka nananampalataya, sigurado yung kaligtasan mo. Naintindihan po? Kung base sa Biblia, yung pananampalataya mo, ayon sa katotohanan, kahit na mahirap yung sitwasyon, yes. Kahit na magkasala ka, ligtas pa rin. Tama po ba? Hindi po pwedeng pabaliktad. Okay? Yung kaligtasan natin ayon sa katotohanan. Kaya tayo, naniwala, nanampalataya. Resulta na lang dito ay yung feelings, yung pakiramdam, yung kasayahan, kagalakan. Naintindihan po? Nakatebente ba sa iyo ang kaligtasan o sa Diyos? Doon po kailangan natin maging malinaw dito. Hindi sa atin, kundi sa Diyos. Naintindihan? Maniwala ka man sa hindi, namatay na siya o hindi pa? Sumang-ayon ka ba o hindi? Namatay na siya o hindi pa? Ipinasan na sa kanya ng Diyos yung kasalanan natin o hindi pa? Pinasan niya na kahit hindi pa tayo maniwala, di ba? Kaya nga, yung kaligtasan natin ay ayon sa biyaya. Yung gawa, base sa ginagawa ko o ginawa ko. Pero yung biyaya ng kaligtasan ay ginawa ng Diyos para sa akin. Naintindihan po? Yung iba kasi naniniwala sila, ay, kailangan kong magpakabait, kailangan kong umattend sa church, kailangan kong dumalo sa gathering para ligtas. Kapag ganun po, religious gathering na lang yung ginagawa mo. Pero kung mananampalataya ka, ayon sa biyaya, tsaka ka gagawa. Naintindihan? Hindi ka gagawa para maligtas. Kasi ginawa na yun ng Diyos para sa'yo. Naintindihan? Naintindihan po? Ngayon, pag-aaralan po natin yung posisyon natin sa harapan po ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, pwede po pakibasa. 3-1.
Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kung sino daw yung tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, kaninong pangalan? Kay Jesus. Ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga, ano po? Anak ng Diyos. Yes, yung mga tao po dito sa mundo, ipinanganak sila. Pero hindi po lahat anak ng Diyos. Sino lang po yung binibigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos? Yung nananampalataya sa Kanya. Ano yung sinasampalatayanan natin? Yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan po? Ngayon, ako ay nananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, kaya nga naniniwala ako na wala na akong kasalanan. Itinuring akong anak ng Diyos. Kayo po, naniniwala po kayo na pinatawad na ni Jesus lahat ng kasalanan ninyo sa pamamagitan ng Kanyang dugo? Okay. Kung naniniwala kayo, anong sabi dyan? Pinagkalooban kayo ngayon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kung ako ay anak, kayo ay anak, at yung Diyos yung ating Ama, anong relasyon natin sa isa't isa? Brothers and sisters. Noong una, hindi ako sanay na tawaging brother. O hindi ako sanay na tumawag ng brother or sister sa iba. Para nakakailang. Pero nung nabasa ko po yung talata na ito at natutunan ko kung ano po yung meaning nito, oo nga no. Kung ako'y nananampalataya, itinuring akong anak ng Diyos. At yung iba, nananampalataya din sila itinuring na anak ng Diyos. Kaya yung relasyon namin sa isa't isa ay brothers and sisters. Napakaganda, di ba? Hindi lang po brother kasi tropa, kakilala, ganyan, hindi. Dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng relasyon sa isa't isa spiritually. Yes, maaaring ilan sa inyo magkakamag-anak, magkakaibigan, o kaya magkakakilala, pero sa mata po ng Panginoon, kung ikaw ay nananampalataya, ikaw ay naging anak niya. At ganoon din, ibang mga brothers and sisters, sila nananampalataya din, kaya nga ang tawag natin sa isa't isa, brothers and sisters. Naintindihan po? Kaya yung salitang brothers and sisters, wag po ninyong mamaliwalain, wag niyo pong mamaliitin. Napaganda po nitong pagtawag sa isang kapatid kay Kristo, sa Espiritu. Kaya wag po yung shortcutin, okay? Kasi sa ibang denomination, ang sinasabi nila, bro. Di ba? Sino shortcut pa eh? Diba sa iba, sinasabi, ka. Ba't di natin buuin? Diba, napakaganda nga yung brothers and sisters, di ba? Magandang umaga, brother. Magandang umaga, sister. Di ba? Yun po yung pagtatawagan ng mga magkakapatid kay Kristo, brothers and sisters. Naintindihan po? Naintindihan? Yung Diyos, yung ating naging Ama, at tayo ngayon ay tinuturing niyang anak. Sabi dito, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So tayo po mga brothers and sisters, bilang mga anak ng Diyos, ngayon pwede na natin tawagin yung Diyos na Aba o Father, Ama. Hindi po yung Father na kung anumang relihiyon ha. Siya po yung ating Ama dun sa langit, na nagligtas sa atin at hanggang ngayon ay magagabay sa atin para sa panibagong pamumuhay natin bilang anak ng Diyos. Naintindihan po? Di ba napakaganda ng salita na ito, Amang Diyos. Di ba? Kasi may mga magulang po dito, di ba? Ano po yung unang salita na itinuro po ninyo sa mga anak ninyo pagkapanganak nila? Ano po? Pwede ba sigarilyo? Anak, alak, bisyo. Ano po yung unang tinuturo po ninyo? Tatay, nanay, mama, papa. Bakit? Gusto po ninyong ituro dun sa anak ninyo kung sino yung nanay at tatay niya. Tama po ba? Para ma-recognize nila kung sino yung nagbibigay sa kanila ng mga bagay na kailangan nila. Si mama, tsaka si papa. Si nanay, si tatay. Pag sosyal, mami, daddy. Di ba?
Pero sa pamamagitan nito, tinatatawag natin yung Ama o yung Tatay. Same din po sa Diyos. Tayo yung mga anak niya, ngayon pwede na natin tawagin yung Diyos na Ama. Naintindihan po. Yun po yung relasyon natin o posisyon natin ngayon sa harapan ng Diyos pagkatapos nating maligtas. Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya yung tamang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig saan? Sa salita ni pastor, sa salita ni evangelist, sa salita ni leader. Saan po? Saan po yung tamang pananampalataya nanggagaling? Sa salita ni Kristo. Naintindihan po? Dito po sa Biblia. Hebreo chapter 11 verse 1, yung pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga yung dun sa part ni Jesus, ginawa niya, tinapos niya lahat ng mission niya sa pag-alis ng kasalanan natin, past, present, tsaka future. Tama po ba? Pero wala pa naman tayo nun. At yung mga tao na pagkatapos na mamatay si Jesus, nagkandamatay na rin, di ba? Pero bakit nananatili yung kaligtasan nila? Dahil nga, meron silang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ano po yung inaasahan nila? Na napatawad na lahat ng kanilang kasalanan, pwede na sila sa langit. Naintindihan po. At sabi diyan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung pananampalataya. Paninindigan sa mga bagay na kahit hindi mo nakita, pinaniniwalaan mo, pinananampalatayanan mo. Halimbawa, naniniwala po ba kayo na may hangin? Pwede ko bang sabihin, walang hangin, hindi nag-i-exist yun? Ano pong sasabihin nyo sa akin? Baliw yata to si Evangelist eh. Di ba? Kahit na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo na meron yun. Tama po ba? Kasi na-experience natin. Tama po ba? Hanggang ngayon, buhay tayo. Naintindihan po? Kaya yung pananampalataya ng kaligtasan ay nanggagaling po sa experience, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paniniwala, panindigan sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero inaasahan mo. Naintindihan po? John chapter 3 verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya di ba kahapon po, na-explain ko rin po, na isa na lang yung kasalanan na magdadala sa tao dun sa impyerno. Ano po yun? Yung hindi pananampalataya. Sabi dyan, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan. Ibig sabihin, hindi na mapupunta sa impyerno, hindi na wawasakin dun sa impyerno. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit? Nakatakda na siya dun sa impyerno. Tama po ba? Nahatulan na siya kasi nga hindi siya sumampalataya. Naintindihan? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya nga yung pananampalataya po, napakahalaga. Naintindihan po? Kaya check nyo po yung puso ninyo. Meron ba talaga akong tamang pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo? Kung meron, hindi ka nahatulan. Pero kung hindi pa, ano sabi dyan? Kumaga may sentensya ka na. Kaya yung mga tao po sa labas, yes, kahit na gusto nila sa langit, kahit na wish nila sa langit, kahit na sinisikap nila na makapasok sa langit, pero kung wala silang pananampalataya, hindi nila napakinggan yung salita ni Kristo, ng salita ng kaligtasan, nananatili pa rin sila dun sa katulan. Naintindihan po. Kaya yung pananampalataya ay napakahalaga. Efeso chapter 2 verse 8-9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay wag magmalaki. Kaya nga sa pamamagitan daw po ng pananampalataya, makukuha natin yung biyaya. Tama po ba? Pero yung ibang tao ganito, yes, may pananampalataya ako, naniniwala ako kay Jesus, pero pag tatanungin natin, may kasalanan ka po ba? Oo, syempre meron pa. Hindi naman ako perpekto eh. Pwede po ba yun? May pananampalataya ka pero hindi ka sigurado sa langit? Hindi mo sigurado kung napatawad na yung kasalanan mo o hindi pa? Pwede po ba yun? Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Tignan po ninyo ito. Walang naman naman. Narinig na. 3, Ano? 1, 2,
Bakit po kayo natatawa? Masigasig naman siya tumalon ah. Di ba? Buong lakas siya tumatalon. Kaso nga lang anong problema? Merong piring, may blindfold. Tama po ba? Yung iba ganyan din. Masigasig sila. Talagang grabe yung dedikasyon nila sa paglilingkod sa church. Grabe yung dedikasyon nila sa paglilingkod sa Diyos. Kaso nga lang pag tinanong, ligtas ka na ba? Ay, hindi ko alam. Diyos lang nakakaalam nun. Yun po yung tinatawag na bulag na pananampalataya. Naintindihan? Kahit na masigasig ka, pero hindi mo alam kung anong ginawa ni Jesus para sa'yo, wala kang kaligtasan. Maraming mga taong ganyan. Masipag, masigasig, pero hindi nila sigurado yung kabilang buhay. Nakatuon lang sila dito. Naintindihan po? Kaya wag po kayong maging kagaya nito. Matanda ako sa church. Okay na ako. Wala na akong problema. Pero pag tinanong, kailan ka naligtas? Basta. Pwede ba yun? Pwede po ba na basta na lang naligtas? Hindi. Kaya nga dapat mayroong basihan. Kung ano yung pinananampalataya mo, dapat nga malinaw. Naintindihan po? Kaya nga dapat makinig ng mabuti. Naintindihan po? Kaya sa pamamagitan ng biyaya, tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo maliligtas. Makukuha natin kung ano yung biyaya ng Diyos. Sabi dyan, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay wag magmalaki. Kaya nga yung kaligtasan natin, ayon lang sa ginawa ng Diyos. Kung meron pa tayong idadagdag, sabi dyan, magiging tayo ay mapagmalaki. May dadagdag pa pala ako sa kaligtasan eh. O di iniligtas ko yung sarili ko. Kung ganun lang pala, bakit pa kailangan dumanak ng dugo ni Jesus dun sa krus? At bakit pa niya sasabihin na natupad na kung hindi pa pala tapos lahat? Naintindihan po? Kaya yung kaloob ng Diyos, wala na tayong maidadagdag dun. Sabi dyan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay wag magmalaki. 1 chapter 5 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ay nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Naintindihan po? Noong 4th session, nalaman natin na ako pala may kasalanan at papunta ako sa impyerno. Pero after ng 5th session, nalaman natin at sinampalatayanan natin yung dugo ng Panginoong Hesukristo, yung daan natin na papuntang impyerno, napunta na sa daan papuntang langit. Sabi dyan, no? Hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yun po yung pangako ng Diyos para sa atin. Ito yung dapat nating sampalatayanan. Naintindihan po? Pangako ng kaligtasan. Yung walang hanggang katubusan. Yung iba, minsan, pag meron po kaming kinaka-counseling, yes, naintindihan nila yung kapatawaran ng kasalanan. Pero yung future sins daw, hindi nila pinaniniwalaan na napatawad na. Kasi hindi pa daw nila ginagawa o hindi pa daw nila nagagawa. Paano papatawarin yun? Hindi ko pa nga nagagawa. Kaya sabi po ng Biblia, Hebrew chapter 9 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya nga, kailangan po natin maintindihan ito. Na yung kasalanan natin sa lahat ng ating panahon, meron tayong past, present, tsaka future, di ba? Pero si Jesus po, yung kamatayan na ginawa niya ay hindi sakop ng oras at ng space, o kaya time and space, hindi po siya sakop dun. Kasi nga ginawa niya yun sa harapan dun sa kabilang buhay. Naintindihan? Kaya nga, kung ano yung kasalanan natin na nagawa, kung ano yung kasalanan natin na ginagawa at yung kasalanan nating magagawa, napatawad na niya at sabi dyan, tinitiyak niya yung walang hanggang katubusan. Napakaganda po nitong talata po na ito. At sabi dyan, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo.
Naintindihan po. Kaya ito po yung katuparan ng Old Testament at katuparan sa New Testament dito po sa Biblia. Sabi diyan, dati 'di ba, napapatawad yung kasalanan ng mga Israelita sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Pero nung naparito si Jesus, hindi na dugo ng hayop yung ginamit. Kaninong dugo yung ginamit? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tinitiyak niya yung walang hanggang katubusan. Yung bisa po ng dugo ng Panginoong Jesucristo, mapangahawakan natin kasi nga, ito ay walang hanggang katubusan. Naintindihan po? Naintindihan? Okay, ngayon, pag-isipan muna natin ito. Kung naligtas na ako at naging anak ng Diyos, pwede na ba ako magkasala? Yung kasalanan na magagawa niyo sa future, napatawad na hindi pa? So pwede nang gawin. Yung pagpatay, halimbawa, makakapatay tayo in the future. Napatawad na yun o hindi pa? So pwede nang gawin. Yung mangutang tas hindi magbayad, kasalanan po yun, di ba? So pwede na mangutang at hindi magbayad kasi napatawad naman na. Pwede ba? Kailangan din po natin maunawaan ito. Bilang anak ng Diyos, kahit na napatawad na yung future sins natin, lahat, tapos na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi ibig sabihin na pwede na natin yung gawin. Sabi sa Biblia sa Roma chapter 6 verse 1-2, pwede po pakibasa, 3-1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Sabi diyan, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, yes, na napatawad na lahat tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Gagawin na natin? Kasi napatawad naman na. Sabi diyan, huwag nawang mangyari. Halimbawa, sinadya mo na gumawa ng mabigat na kasalanan. Tapos namatay ka. Saan ka mapupunta? Langit o impyerno? Sinadya mo. Talagang gigil na gigil ka sa puso mo talaga, gusto mo talaga siyang patayin. Tapos nagawa mo, di ba? Tapos namatay ka. Saan ka pupunta ngayon? Langit o impyerno? Yung ibang tao po, ganito, naiiba na yung sagot nila eh. Akala nila na yung hindi sinasadyang kasalanan, yun lang yung napatawad. Kasalanan yun o hindi? Yung sinadya mo yung kasalanan o hindi? So anong pinatawad ni Jesus? Yung kasalanan na hindi sinasadya o yung kasalanan na sinadya? Ano po? Lahat. Naintindihan? Pero hindi nga ibig sabihin nito na kahit na sadyain natin yun, gagawin na natin. Hindi. Sabi dyan, huwag nawang mangyari. Ngayon, kung sakali man na magawa mo, anong gagawin sa iyo ng Diyos? Dito po papasok yung relasyon ng Ama at ng kanyang anak. Ikalawang Samuel chapter 7 verse 14, pwede po pakibasa, 3-1. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. So bago ko po i-explain, tatanong ko po dun sa mga magulang. Kapag nagkasala po yung anak po ninyo, ano pong ginagawa ninyo? Ano po? Papaluin agad, grabe naman kayo. Ang higpit nyo naman. Siyempre papagalitan muna, tama po ba? Tapos pagsasabihan, anak, huwag mo na uulitin. Makalipas ng ibang araw, inulit-ulit. Anong sunod yung gagawin? Di ba sabi ko, huwag mong gagawin? Medyo nanginginig na, di ba? Nanggigigil na eh. So, tinigil niya na. Umabot ng 2 linggo, 3 linggo, inulit na naman. Anong sunod yung gagawin? Ano po? Sinturon na. Tangkay na ng bayabas. Ting-ting na, yung manipis. Yung Diyos po, siya yung ating naging ama. At bilang anak niya, kapag tayo nagkasala, yes, hindi niya po tayo dadalhin sa impyerno. Pero, sabi diyan, kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya. Ibig sabihin, didisiplinahin. Ngayon, kapag yung mga anak po ninyo na disiplina ninyo, naagawa ng kasalanan, tapos dinidisiplina ninyo, bakit po ninyo yung ginagawa? Bakit po ninyo sila pinapalo? Bakit po?
Para bigyan siya ng warning na wag mo nang uulitin. Tama po ba? Yun po yung sense ng disiplina. Anak, papaluin kita kapag ginawa mo ulit to. Tama po ba? At sa pamamagitan po nun, na ipapakita din ng magulang yung kanyang pag-ibig na anak, ayaw kita na maging makulit, ayaw kita na maging sutil, ayaw kita na maging sakit ng ulo ng iba. Naintindihan? Pagpapakita po ito ng pag-ibig para hindi na natin ulit-ulitin yung kasalanan na gagawa natin. Ngayon, tayo po na mga anak, masarap o masakit paluin? Pareho. Hindi po, di ba, masakit po yun, di ba? Talagang umiiyak yung mga bata, di ba? Nasasaktan po sila. Ibig sabihin nun, uulitan pa rin po ba nila? Hanggat maaari, dapat wag na. Naintindihan? Kaya nga, tutulungan tayo ng Diyos para hindi na natin yun ulit-ulitin. Sa pamamagitan po ng disiplina, parurusahan tayo ng Diyos. Sabi nga dyan, pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga tao. Meron pong iba't ibang mga paraan na pwedeng gamitin yung Diyos para disiplinahin niya yung kanyang mga anak kung magkakasala. Naintindihan? Hindi po niya dadalhin ulit dun sa impyerno, hahatulan na naman, hindi. Kundi sa pamamagitan po ng kaparusahan, ay didisiplinahin niya yung kanyang anak. Sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 5 to 8, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Sabi dito, at nakalimutan ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Minsan, ganito po yung nangyari sa atin, di ba? Alam naman natin na mayroong disiplina kapag naagawa tayo ng mali. Pero minsan, nakakalimutan natin, di ba? Kaya yung mga magulang, di ba? Paulit-ulit nilang sinasaway yung kanilang mga anak, di ba? Patuloy nang pinapaalala. Pero para dun sa mga anak, sinasabi, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Anak, sinasabi ko sa ito, inuulit ko ito sa iyo para matandaan mo na kapag nakagawa ka ng mali, talagang papaluin kita. Kaya nga palagi po natin tatandaan na bilang mga anak ng Diyos, ayaw niya tayo na mapahamak. Ayaw niya tayo na maging sakit ng ulo sa harapan ng ibang tao o kaya dito sa lipunan. Yes, mahina tayo. Hindi pa tayo perpekto. Hindi pa natin kaya na makalakad ng palagi sa lakad ng kabanalan ng Panginoon. Kaya nga palagi dapat natin i-consider, huwag natin iwalang bahala yung disiplina ng Panginoon. Sabi diyan, huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Di ba? Yes, masakit yung madisiplina ng Panginoon. Pero ano pong sinasabi diyan, huwag daw tayong manlupaypay. Pero minsan ganito nasasaktan tayo, di ba, sa kapag nadidisiplina tayo ng Panginoon. Pero sabi diyan, huwag daw tayo naman lupaypay. Bakit? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal o hindi? At pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Kaya nga, brothers and sisters, check po niyo yung sarili po ninyo. Kung kayo dinidisiplina ng Diyos, yes, ibig sabihin nun, ikaw ay tunay niyang kanyang anak. Pero halimbawa, patuloy ka nang gumagawa ng kasalanan tapos hindi ka nadidisiplina. Pwede po ba yun? Ano pong sabi dito? Ngunit kung kayo hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo yung mga anak sa labas at hindi tunay na mga anak. Para po mas maintindihan natin, si nanay at si tatay ang papaluin niya yung kanyang anak. Tama po ba? Pwede ba niyang paluin yung anak ng kapitbahay? Bakit po hindi? Hindi, makulit naman eh. Karapat dapat talaga na disiplinahin. Pwede po ba? Bakit? Kasi hindi niya anak. Tama po ba? Simple lang. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mayroong disiplina na gagawin sa iyo yung Diyos kung ikaw ay magkakasala. Hindi ibig sabihin na
Para mapatunayan ko na anak ako ng Diyos, gawa ko kasalanan. Kapag dinisiplina, o di sure yung kaligtasan ko. Hindi po ganun. Hindi po natin pwedeng subukin yung disiplina ng Panginoon. Kasi nga sabi diyan, huwag mo ipangwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Yung Panginoon ay pinapakita niya yung pag-ibig sa atin para mapabuti tayo. Hindi tayo para saktan lang. Hindi lang tayo para sirain yung katawan natin, hindi. Pinapakitunguhan niya tayo bilang mga anak at nagpapakita ito ng pagmamahal sa atin. Naintindihan po? Apocalypse chapter 3, verse 19. Pwede po pakibasa sa kulay pula, 3-1. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Yeah. Okay, sabi dyan, ang lahat ng aking iniibig, o yung mga anak, ay aking sinasaway at dinidisiplina. So yung isang side ng pag-ibig ng Diyos ay pagbibigay ng disiplina dun sa mga anak na gumagawa o nagpapatuloy sa kasalanan. Tama po ba? Pero kailangan po natin maunawaan ito. Hindi ibig sabihin na, yun nga, na gagawin na natin yung kasalanan kasi napatawad naman na at titiisin na lang natin yung disiplina. Hindi po pwede yung ganun. Bakit? Unang 1 chapter 5 verse 18, pwede po pakibasa, 3-1. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So yung ipinanganak daw ng Diyos ay nagpapatuloy sa pagkakasala? Ano pong sabi? Sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Tama po ba? Pero yes, mahina pa rin tayo. Tama po ba? Hindi pa rin natin kaya. Makulit pa rin talaga tayo. Matigas pa rin ulo natin. Pero kailangan po natin maintindihan. Sabi diyan, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Yes, napatawad na yun. Wala na tayong problema, hindi na tayo matatakot na dalhin uli ng Diyos dun sa impyerno. Pero kailangan po natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan? Para hindi po palaging napapalo. Hindi palaging nadidisiplina. Naintindihan? Hebreo chapter 12, verse 9-10, tayo nagkaroon ng ama sa laman upang tayo disiplinahin. Kagaya niyan, yung mga magulang, ama sa laman. Pero sabi diyan, sapagkat at sila'y ating iginagalang, hindi ba dapat tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Diba? Sigurado po yung ibang mga magulang po dito, dinidisiplina ninyo yung anak ninyo para hindi kayo mapahiya. Tama ba? Halimbawa sa gumawa ng kasalanan o katigasan ng ulo yung anak mo dun sa school. Na siyempre, papatawag ka ngayon ng di ba? Ng principal. Daddy, Mami, punta po kayo dito sa school. Kasi kakausapin po namin kayo kasi may ginawa po yung anak ninyo. Diba? Nalaman ninyo na may gumawa na siya ng kalokohan. Tapos yung ama natin sa laman, minsan pinapalo tayo para hindi ulit sila ipatawag. Tama po ba? Hindi ulit sila mapahiya. Ang tigas ng ulo mo, nakakahiya ka. Di ba? Napapahiya yung mga magulang natin sa laman kapag gumagawa tayo ng mali, gumagawa tayo ng kasalanan. Pero yung Diyos natin, dun sa langit, sabi dyan, dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti niya o ikabubuti natin. Para kanino yung disiplina? Para sa kanya o para sa atin? Sabi dyan, atin. Yung sa laman, yes, yung mga magulang, ayaw nyo pong malapastangan yung pangalan ninyo, di ba? Ayaw nyo mapahiya. Kasi di ba, minsan kapag makulit yung bata, tinatanong, sino bang nanay mo? Sino bang tatay mo? Hindi ka ba pinalaki ng maayos? Kaya sino po yung napapahiya? Yung mga magulang. Tama po ba? Kaya dinidisiplina nila tayo. Para anak, nakakahiya ka. Pag mo nang ulitin yun, napapahiya ako. Pero yung Diyos po iba. Sabi dyan, dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, huwag na magpatuloy sa pagkakasala. Huwag nang ulit-ulitin. Naintindihan po? Kapag nagkasala tayo bilang anak ng Diyos, anong gagawin natin? Kapag tayo na disiplina, di ba? Anong next?
Unang 1, chapter 1, verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung ibang mga denomination po, ganito po yung paniniwala dito po sa verse po na ito. Kailangan ko lang pala mag-sorry palagi, mag-confess, magkumpisal, para mapatawad yung kasalanan ko. Hindi po. Kinonfess natin yung kasalanan natin, kaya ba tayo pinatawad? O namatay si Jesucristo kahit hindi pa tayo nagko-confess? Tama ba? Namatay na siya kahit hindi pa natin sabihin yung kasalanan natin, di ba? Pero ngayon, bilang mga anak niya, sinasabi sa atin ito, yung unang Juan ay ibinigay para sa mga ligtas na. Hindi yung para maligtas ka. Naintindihan mo? Yung unang Juan ay ibinigay para sa mga brothers and sisters. Sabi diyan, kung ipinahayag natin yung mga anak ng Diyos, ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung pagpapahayag, sabihin kung ano yung mali mong nagawa. Yung iba, iniisip, magsusorry ako sa Diyos para patawarin ako. Ano pong sasabihin niya sa atin? Anak, napatawad na nga eh. Napatawad na kita, oo, alam ko na, hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasi sinasabi dyan, ipahayag natin, sabihin natin, Diyos, nung isang araw, natukso ako, kinuha ko yung nalaglag na 500. Ibig sabihin, pinahayag niya yung kanyang kamalian, yung kanyang kasalanan. Tama po ba? Yun po yung pagpapahayag ng ating kasalanan. Sabihin kung ano yung ginawa mong mali. Then, ano po yung gagawin sa atin ng Diyos? Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Diba yung mga, balikan natin yung example ng mga magulang at anak. Yes, nakagawa yung anak po ninyo ng kasalanan, di ba? Kapag nagsabi sila, Mami, Daddy, meron ako nagawang mali. Nagawa ko ulit yung sinabi mo sa akin na huwag kong gawin. Kapag narinig po ninyo yung testimony ng anak po ninyo, magbabago po ba yung puso ninyo o hindi? Hindi. Nagbabago, di ba? Bakit? Konti na lang yung palo. Pero yung hindi niya sinasabi, di ba? Nagsisinungaling pa. Anong gagawin natin bilang mga nakakatanda sa kanila? Mas matindi yung palo. Naintindihan po. Pero kung ipapahayag natin yung ating kasalanan, gumagaan yung disiplina para sa atin. Kaya nga kapag nagkasala po tayo, brothers and sisters, huwag tayo matakot na ipahayag ito sa harapan po ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay tapat. Hindi niya tayo i-rebuke. Hindi niya tayo pagsasabihan na, sabi ko na nga ba eh. Dapat di na kita niligtas eh, kasi gagawa ka na naman ng mga kasalanan eh. Hindi po siya ganun. Siya po ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa kanyang, sa lahat ng kalikuan. May comfort. Naintindihan? Pero para makuha natin yun, anong kailangan natin gawin kapag nagkasala? Ano po? Ipahayag. Naintindihan po? Ipahayag natin sa Diyos para mabalik o maayos yung ating fellowship sa Kanya. Di ba halimbawa sa mga magulang, may ginawang kakulitan yung anak ninyo. Tapos nalaman ninyo, tapos hindi pa niya sinasabi. Anong pakiramdam ng anak? Nahihiya ako kay mami, nahihiya ako kay daddy. Parang ayoko sumabay sa kanila kumain. Kasi baka mamaya pagalitan ako. Nahihiya sila, di ba? Pero kapag nasabi na nung anak yung kanyang pagkakamali dun sa mga magulang, yung mga magulang, i-comfort siya. Anak, next time, wag mo nang gagawin yun na yan. Naintindihan po. Pero kung hindi natin ipapahayag, yun, mas matindi yung palo para sa atin. Kapag nagkasala ako, awit 32 verse 5, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at yung ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Sabi diyan, kinilala ang aking kasalanan. Nirecognize. Naintindihan po? Hindi ko ikinubli, ipinahayag. Sabi diyan, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Kumbaga gumagaan. Kung ipinapahayag. Naintindihan po? Pagkatapos naman natin na maligtas, kailangan din natin matutunan kung paano tayo mabubuhay bilang anak ng Diyos.
Kasi nga ngayon, anak na tayo ng Diyos. Ngayon, paano tayo mabubuhay? Unang Timoteo chapter 3 verse 14. Pwede po pakibasa. 3-1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Sabi po dito, after nating maligtas, sinasabi sa atin ng Biblia, na manatili tayo sa mga bagay na inyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Ano po yung nalaman natin? Ano po yung natutunan natin sa Bible Seminar? Ano po? Ano po? Ano yung evidences? Yung creation? Yung Israel? Yun po ba yung natutunan natin? Ano po yung pinakamahalaga natutunan natin? Yung kaligtasan. Kaya nga, sabi niya, manatili ka sa mga bagay na inyong natutunan. Kung saan mo nalaman yung katotohanan, kung saan mo nalaman yung kaligtasan, dun ka manatili. Para po mas madaling maintindihan, may explain po ako. Halimbawa, ikaw ay merong isang malubhang sakit. May pinupuntahan kang ospital na taon-taon, lagi doon ka pumupunta. Pero kailanman hindi ka gumagaling. Tapos ngayon, merong nagpakilala sa iyo na isang agent ng ospital. Sir, ma'am, try nyo po yung ospital namin. Nakita ko po na lagi po kayong pumupunta dito po sa ospital na ito, pero hindi pa rin kayo gumagaling, try nyo po dito sa ospital namin. Try mo. Pagdating mo dun sa bagong ospital, chinek up ka. Tapos binigyan ka ng gamot, binigyan ka ng reseta. Tapos gumaling ka. Ito ang tanong. Babalik ka dun sa dati mong ospital na kailanman hindi ka gumaling? Hindi. Babalik o hindi? Hindi, mababait naman yung mga doktor eh. Mababait naman yung nurse. Binibigyan ka kalagi ng discount. Pinapakain ka ng pagkain. Babalik ka? Hindi. Bakit? Walang kagalingan. Kasi hindi ka naman dun gumaling. Tama po ba? Same din po. Maraming mga tao na after ng Bible seminar, ay okay po, salamat po, napakinggan po namin yung kaligtasan. Opo, ligtas na po ako. Napatawad na po lahat ng kasalanan ko. Atin po ko dun sa dati namin church. Pwede po ba yun? Hindi. Pwede po ba na bumalik tayo dun sa lugar na hindi naman natin nalaman yung kaligtasan? Hindi po. Hindi, mababait naman yung mga pastor dun. Mababait naman yung mga brothers and sisters dun. Lagi ka nililibre. Kahit na. Babalik ka? Hindi po. Bakit? Walang kaligtasan. Kung talagang ligtas sila, sana dun pa lang sa church na yun, sinabi na sa iyo yung kung ano yung kaligtasan. Tama po ba? Opo. Pero saan natin natutunan yung kaligtasan? Wag po ninyong sabihin sa akin ha. Dito po. Kung saan yung lugar, kung saan mo natutunan yung kaligtasan, kung saan mo nalaman na napatawad na lahat ng kasalanan mo, doon ka manatili. Kasi kailanman hindi ka lolokohin doon. Hindi ka dadayain. Hindi ka i-entertainin doon para lang sa pakiramdam mo. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin maging malinaw dito. Yes, alam ko po na meron tayong mga dating kinagawian, kinasanayan ng mga churches o kaya kung ano mga denominasyon. Pero kung hindi mo doon nalaman yung kaligtasan ng kaluluwa mo, kung paano ka naligtas, hindi mo nalaman na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo ka naligtas, pakiusap, huwag nyo na pong balikan yun. Naintindihan? Kung saan mo natutunan, kung saan mo matatag na pinaniniwalaan yung kaligtasan mo, doon ka manatili. Kaya nandito po itong church. Yung Castillejo Church, hindi po ito itinayo para lang gumawa ng mga entertainment, gumawa ng kung ano-ano mga activities, pakainin lang kayo. Hindi po. Ito pong lugar na ito ay itinayo ng Diyos para yung mga tao malaman nila kung ano yung katotohanan, magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang espiritu. Naintindihan po? Kaya doon tayo manatili. Naintindihan po? So malinaw, di ba? Pinapanatili tayo ng Diyos doon sa katotohanan. Huwag doon sa kasinungalingan. Kahit na maganda pa doon. Kahit na aircon. Yan yung po yung nagiging ngayon nagiging labanan eh. Kapag aircon yung church, malaki yung TV, may tugtugan, maganda sa pakiramdam, doon ako. Pero wala namang kaligtasan. Mananatili ka doon? Maging matalino po kayo. Naintindihan po. Kung saan mo nalaman kung ano yung kaligtasan, doon ka manatili. Sabi niyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalaman mo kung kanino ka natuto. Dito po sa Biblia.
Naintindihan? Kahit na matagal na kayo doon, marami na kayong kilala, may posisyon ka pa doon. Sinasabi ng Biblia na manatili ka kung saan mo natutunan at matatag na pinaniniwalaan yung kaligtasan na nalaman mo. Pagkatapos po nun, sabi sa Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 28, dito po sa may kulay dilaw, babasahin ko po. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay sa hitik na butil. Ito naman po yung tatlong yugto ng kaligtasan. Hindi ibig sabihin na 3 stages. Kapag natapos natin yung 3rd stage, ligtas na ako. Hindi po ganun. Okay? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Dito po, ginamit po dito, o dinescribe yung kaharian daw ng langit, na kagaya ng isang binhi na naihasik sa lupa. Okay. So, meron po nakapag-try na dito na magsaka. Meron na po. O kaya nagtanim na lang. Nagtanim ng kung anumang halaman na nagbubunga. Natry nyo na po ba? Okay. Kapag yung binhi, nabuhay, itinanim mo, tapos diniligan mo, kapag napaarawan mo siya ng maayos, magkakaroon po siya ng uhay. Ibig sabihin, yung tangkay. Pagkatapos, kapag lumaki na siya ng higit pa, magkakaroon siya ng hitik sa butil. Ibig sabihin, yung parang palay. Diba yung palay, maliit lang, yung binhi niya. Pag dinidiligan, tumutubo. Tapos kapag yung nutrients ay naipon na dun sa pinakadulo, nagiging butil ng bigas. Tama po ba? So merong time na kailangan intayin yung magsasaka bago niya ma-harvest o bago niya anihin yung palay. Tama po ba? So unang stage, kailangan usbong. Yung una, yung binhi muna, itanim muna. Tapos diligan, alagaan, at sa uli, makukuha niya yung bunga. Sa kaligtasan din po natin, sa kaligtasan ng ating karakter, same din po. Una, yung unang stage, kaligtasan sa ating kaluluwa. Tapos na po ito. Naintindihan? Ligtas na po ba yung kaluluwa nyo o hindi pa? Sabi dyan, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ito yung unang stage. Yung kaligtasan ay 100% nagawa ng Diyos. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang stage. Dito po, saka ang uhay. Ibig sabihin, yung tangkay na. Paano magkakatangkay yung isang palay? Sa pamamagitan po ng kaligtasan ng ating pagkatao, yung character. Sabi po dito, Filipos chapter 2 verse 12, pwede po pakibasa, 3-1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako ay hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sabi dito, mga minamahal ko, sino po yun? Mga ligtas na, mga anak na ng Diyos. Kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na kayo'y ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Baka malito po kayo. Kailangan daw natin isagawa para daw, meron tayong, kailangan natin may gawin para maligtas. Hindi po. Ano po yung kaligtasan na tinutukoy po dito? Yung kaligtasan ng ating pagkatao. Naligtas tayo sa espiritu. Naligtas na yung ating kaluluwa. Yung destinasyon natin sa kabilang buhay, sigurado na. Tama po ba? Pero yung ating pagkatao, maayos na ba? Maayos na po ba? Hindi pa rin, di ba? Mahina pa rin tayo. Natitisod pa rin tayo. Natutokso pa rin tayo, di ba? Pero sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ibig sabihin, kailangan natin magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, tulungan yung ating sarili sa pamamagitan ng tulong ng Diyos para matulungan na lumago yung ating pagkatao. Yung kaligtasan ng ating pagkatao. Sabi nga dyan, ng may takot at panginginig. Ngayon, paano natin yung gagawin? John chapter 15 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sabi dyan, sa una, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. So ito yung unang stage, di ba? Nalinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Nalaman natin dito sa Biblia. Sabi niya ngayon, pagkatapos, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So paano mananatili yung Diyos na Espiritu sa atin?
sa pamamagitan po ng church. Mamaya explain ko po yung tungkol sa church. Pero sinasabi dito, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. So, dinescribe dito yung isang sanga at isang puno. So, naturally, alam natin na kapag yung sanga, nananatili siya sa puno, makukuha niya yung nutrients. Tama po ba? Tapos yung sanga, tataba, lalaki, magkakadahon, magkakabunga. Tama po ba? Pero kapag yung sanga, naputol, ano pa mangyayari? Magkakadahon? Magkakabunga? Makukuha ba niya yung nutrients? Wala, di ba? Same din. Inuutosan tayo ng Diyos na manatili tayo sa Kanya kasi kung hindi tayo mananatili sa Kanya, hindi natin matutulungan yung ating sarili na mag-improve o lumago sa ating karakter. Basahin po natin yung katuloy, yung verse 4 at saka 5. 3 to 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sabi dyan, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Kaya nga kung yung sanga ay nakakabit sa puno, kahit na mahirapan yung sanga, may mga dumapo sa kanya na mga mabibigat na hayop, kung nananatili siya, makukuha niya yung nutrients na kailangan niya, lalago siya, magbubunga siya ng marami. Tama po ba? Pero sabi niya sa may bandang ibaba, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung mahihiwalay tayo sa salita ng Diyos, kung mahihiwalay tayo sa tunay na church, wala tayong anumang paglago na mangyayari sa atin sa ating Christian life. Naintindihan? Halimbawa, yung mga baby na naipanganak, pwede ba silang pabayaan na lang ng kanilang mga magulang? Pwede po ba? Hindi, tapos naman na may panganak eh. Pwede po ba napabayaan? Hindi, di ba? Kapag napabayaan yung baby, ng kanyang mga magulang, hindi na ibigay yung mga bagay na kailangan niya, lalo na yung gatas, lalo na yung pagmamahal, yung damit, ganyan, yung mga mahalaga, ano pong mangyari dun sa baby? May magagawa siya? Wala. Manghihina, eventually, kapag talagang hindi siya na-actionan kaagad, mamamatay po siya physically. Naintindihan po. Pero hindi ibig sabihin dito, na kapag hindi na ako nag-church, nawawala yung kaligtasan. Ay, hindi na ako nagpatuloy sa church, hindi siguro ako ligtas. Umattend ka sa church o hindi, napatawad na ni Jesus yung kasalanan mo o hindi? Napatawad na, di ba? Pero bakit natin kailangan mag-church? Bakit natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos? Para tayo lumakas. Para matanggap yung kailangan natin sa Espiritu. Naintindihan po. I-explain ko po yung church. Pinapanatili tayo ng Diyos sa loob ng church. Yung iba iniisip, ito, church daw to. Tapos yung kapag yung merong mga tusok-tusok, may krus sa itaas, church na daw yun. Pero po sa Biblia, iba po yung ibig sabihin ng church o iglesia. Nakalagay po dito sa Gawa, chapter 20, verse 28. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So madali lang po natin maintindihan kung ano po yung church. Yung church daw po ay binili ng kanyang sariling dugo. So, sino po yung binili ng kanyang sariling dugo? Yung building o yung mga tao? Mamamatay ba si Jesus para sa building? Ibibigay ba niya yung kanyang sarili, dadanak yung kanyang lahat ng dugo para lang sa isang building? Hindi, di ba? Kanino niya ibinigay yung kanyang sarili? Kanino niya ibinigay yung dugo niya? Sa ating mga tao, di ba? Kaya sabi diyan, ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Yung church, ay yung tayo po yung mga naligtas mula sa ating mga kasalanan. Yung tao. Ito pong tawag dito sa pinagtitipunan natin ay church building. Tama po ba? Pero kung walang ligtas dito, walang nagagathering na mga ligtas, walang mga brothers and sisters dito, pwede ba natin itong tawaging church? Building? Hindi po. Building lang to. Tama ba? Pero dahil nga nandito tayo, inilagay ng Diyos, kasama ng mga brothers and sisters,
ito po yung biyaya para sa atin na meron tayong gathering place. Pero yung church ay binili ng kanyang sariling dugo. Tayo po, ng mga brothers and sisters, tayo ng mga naligtas. Kaya kung sino man yung nagtitipon, 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Yun po yung tunay na church dito po sa Biblia. Yung church, meron po siyang nakalagay dito, di ba, iglesia. Pero yung word po na yun, nanggaling po siya sa salita na eklesia. Ibig sabihin, mga taong inihiwalay. Tayo po inihiwalay dito sa masamang mundong ito. Tama po ba? Tayo naging anak ng Diyos. Tayo mga tao na mapasok dun sa kanyang kaharian, dun sa langit. Naintindihan po? At sabi dyan, kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Yung church ay kung saan nagtitipon yung 2 o 3 sa pangalan ng Panginoon. Halimbawa, katulad ng ginagawa natin, kaya nga, church ng Castillejos. Castillejos Church, ganyan, di ba? Pero noong unang panahon, ganito po yung tawag sa kanila. Basahin po natin sa 1 Corinto, chapter 1, verse 2, 3-1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Ito po yung halimbawa ng church dun sa Corinto. Sabi dyan, yung iglesia ng Diyos na nasa Corinto, na mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa pamamagitan po ng verse na ito, maunawaan natin na hindi po building yung church, kundi yung mga taong ginawang banal, tinawag, o tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung church. Naintindihan po? Kaya sabi dyan, no, yung mga tao na yun na nakatira dun sa Corinto, tawag sa kanila, Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Naintindihan po? Ito po Castillejos Church. Doon po sa Cavite, meron po tayong Dasmariñas Church. At meron pa iba't ibang mga churches. Doon po sa lugar po na yun, nandun po nagtitipon yung mga brothers and sisters. Mga naligtas din mula sa kanilang mga kasalanan. Naintindihan? Kaya sa pagtitipon po natin dito sa church, tutulungan tayo ng Diyos na lumago sa ating pananampalataya, sa ating Christian life. Sabi dito sa mga Gawa, chapter 2, verse 42, na natili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Sa loob po ng church, nandito po tayo tinuturuan sa pamamagitan po ng Biblia. Nilagay ng Diyos yung mga pastor, yung mga evangelist para magturo para sa atin ng salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, nanatili sila dun sa kung saan yung lugar na nagtuturo ng salita ng Diyos. Unahin natin dito sa turo ng mga apostol. Ano po yung ibig sabihin nito? Ito po yung salita ng Diyos. Unang Pedro chapter 2 verse 2, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya yung mga newly saved brothers and sisters, sinasabi po sa atin, na mithiin natin yung malinis na espiritual na gatas. Ano po ito? Ito pong Biblia. Upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na maliligtas kapag nagbasa, ligtas na. Pero para lumago sa espiritu, magbabasa, mag-aaral. Naintindihan po? Lalago sa ating kaligtasan ng ating karakter. At sabi diyan, yung mga sanggol na bagong silang, mitiin. Kumbaga, asamin yung salita ng Diyos. Di ba? Yung mga baby, ano po yung iniiyakan nila mula sa nanay nila? Yung gatas, di ba? Hindi nila ma-explain yung salitang gatas eh. Kaya anong gagawin nila? Iiyak na lang. Tapos pag nabigyan na ng gatas, ayun, tatahimik na sila. Dahil yun yung minimiti ng mga sanggol. Tama po ba? Pero sa atin, bilang mga brothers and sisters na ligtas at bagong naipanganak na muli na espiritu, ang ninanais po natin ay salita ng Diyos. Intindihan? Dito po. Ito po yung pagkain para sa ating espiritu. Bakit? Yung bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Sa English, pure, dalisay, walang bahid ng anumang karumihan. Puro katotohanan lang. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya ay kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. Ito po. Kaya, I suggest, para po dun sa mga newly saved brothers and sisters at yung mga nag-uumpisa sa kanilang Christian life, ngayong taon, pakiusap. Pag-ipunan natin yung pagkakaroon ng Biblia.
Bakit? Ano po ba ito? Aklat lang? Ito po yung source ng pagkain po ninyo para sa inyong espiritu. Pwede nyo pong basahin ito, pakinggan kung ano po yung mga nakalagay dito na aral sa pamamagitan ng sermon para makakain yung ating espiritu. Yes, alam ko po, medyo mahal na yung Biblia ngayon. Pero tayo ngayon, nakakapag-ipon nga tayo ng pagkain para sa katawan natin eh. Para naman sa espiritu, hindi ba natin pagsisikapan? Pagsikapan po natin. Nandito po yung church para tulungan po kayo. Naintindihan? Para sa pagkakaroon ng Biblia, para mayroon po kayong pagkain, kahit man saan kayo naroroon. Naintindihan po? Turo ng mga apostol, sabi diyan, ito pong Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tuturuan tayo. Anong ibig sabihin ng pagsaway? Sa pamamagitan din po ng Biblia, malalaman natin kung ano yung kasalanan na ginagawa natin, sasawayin tayo ng Diyos. Tama po ba? At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipapaalam sa atin ng Diyos kung paano natin maaayos yung ating lakarin. Magiging matuwid. Kung paano natin hindi nababalikan yung mga kasalanan na patuloy nating nagagawa. At sa pamamagitan din ng Biblia, sasanayin tayo sa katwiran. Kumbaga, paparaktisin natin. Naintindihan po? Kaya wag lang basahin, wag lang kabisaduhin ito yung Biblia, kundi i-practice. Naintindihan po? Job chapter 5 verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y sugat, ngunit kanyang tinatalian, siya'y nananakit, ngunit nagpapagaling ang kanyang mga kamay. Sabi dito, mapalad ang mga taong sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Dito po sa Biblia, meron po mga pagsaway na sinasabi yung Diyos para matuwid tayo o para sawayin tayo. Pero sabi diyan, wag mo daw hamakin yung pagtutuwid ng Diyos. Minsan ganito po yung nararanasan po ng ibang brothers and sisters. Nasasaktan sila sa sermon, nasasaktan sila sa napakinggan nila. Kasi baka para kaming pinapagalitan ni pastor, para kaming pinapagalitan ni evangelist. Pero wag po. Wag po ninyong isipin na pinapagalitan kayo ng tao o kaya sinasaway kayo ng tao. Ito pong salita na ito, salita po ba namin? Sa amin po ba nanggaling ito? Hindi, di ba? Galing ito sa Diyos. Tama po ba? Kaya kung meron mang pagsaway, meron mang pagtutuwid na ating mapapakinggan sa pamamagitan ng sermon o kaya mababasa natin, mapalad tayo. Sabi dyan, no? Mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan? Kaya wag natin isipin, papakinggan ko lang yung magaganda, yung mabiyaya, ganyan. Paano ka matututo? Kung gusto mo lang pakinggan, yung mga bagay na hindi tungkol sa pagsaway. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan ng Biblia, kumbaga, package na po ito para sa atin. Na ibinigay ng Diyos para tayo ay matuto. Next verse. Para saan? Bakit natin kailangan o anong benefit ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para daw tayo ay maging ganap, ibig sabihin ma-improve, makapagpatuloy, lumago sa ating pananampalataya, at maging handa sa lahat ng gawang mabuti. Para po mas maintindihan natin ito, kung bakit natin kailangan mag-aaral ng salita ng Diyos. Sino po yung nakapag-try na dito mag-exercise? Kahit anong exercise, jogging, yung pagbubuhat, ganyan, kahit ano, kahit Zumba, okay lang. Karamihan po sa inyo, di ba? Bakit po kayo nag-exercise? Para ba magkaroon ng braso? Para tubuan ng braso? Diba nag-exercise yung dumbbells or barbell? Ginagawa ba nila yon para ba magkaroon ng braso? O may braso na? May braso na, para gumanda yung katawan, mag-exercise para pong kagaya ng tao na ito. Diba malaki yung tiyan niya? Pero dahil po sa pag-exercise, nawala na. Tama po ba? Same din po. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, kung pinapractice natin ito, unti-unti tayo mababago. Unti-unti tayo mai-improve. Tama po ba? Hindi pwedeng
Isang attend mo lang ng Sunday, okay ka na kaagad. Alam mo na agad kung ano yung sinasabi ng Biblia? Hindi po. It takes time. Tinatsaga nga natin yung pag-exercise para gumanda yung katawan eh. Tsagain din natin yung pag-aaral ng Biblia para umayos yung ating Christian life. Ma-improve yung ating Christian life. Naintindihan po? So, yung mga taba sa katawan natin, matutulungan tayo niyan na ma-reduce o kaya maalis sa exercise. Ganon din sa Biblia. Yung mga hindi natin, yung mga imperfections natin, yung katigasan natin ng ulo, yung hindi natin pagsunod, maayos po natin yan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Naintindihan? Kaya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, magpatuloy po tayo. Next. So pagkatapos po ng salita o yung pagtuturo ng mga apostol, binanggit kanina, nagtitipon-tipon tayo dito at pinapanatili tayo ng Diyos sa panalangin. Ano ibig sabihin ng panalangin? Filipos chapter 4 verse 6, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi diyan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung Diyos ay naging ating Ama. Tama po ba? Kaya nga binibigyan niya tayo ng privilege na mag-pray sa Kanya, hingin yung mga bagay na kailangan natin para sa ikalalago ng ating Christian life. Naintindihan po? Kung ano man yung mga bagay na kailangan natin physically and spiritually, pwede natin hingin sa Kanya kasi nga siya yung ating tatay. Siya yung ating Ama. Kaya yung papakinggan na panalangin ng Diyos ay yung Kanyang mga anak. Naintindihan po? Yun po ay privilege para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may improve tayo. Sa pamamagitan din ng panalangin, yung prayer, may improve tayo sa ating Christian life. Next, ano naman po ibig sabihin ng pagsasama-sama? Dun sa binanggit po na verse. Yan. Diba? Dito kanina, turo ng mga apostol, may panalangin, tapos sa gitna, may pagsasama-sama. Ano pong ibig sabihin nito? John chapter 15, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. So sa pamamagitan po ng pananatili, sa pagmamahal ng Diyos, sa pamamagitan po ng church, nandito po yung fellowship kasama yung ibang brothers and sisters. Nandito po sa church yung pagmamahal po ng Diyos. Naintindihan? Kaya nais niya na dito tayo manatili. Magtulungan sa isa't isa, magpalakas sa isa't isa, manalangin sa isa't isa, at magkaroon ng isang pag-iisip para to pa rin yung kalooban po ng Diyos. Sa pamamagitan po ng fellowship, mapapalakas din atin yung ating Christian life. Kaya nga sinasabi niya sa atin, manatili ka sa aking pagmamahal sa loob ng fellowship. Naintindihan? Noong una po, hindi rin po ako sanay na umattend sa mga fellowship. Okay na ako ng Sunday, okay na ako ng Wednesday. Pero yung pag-attend sa fellowship, sa umpisa, hindi ko po gusto. Kasi nahihiya ako na magsabi, nahihiya ako na mag-testimony. Pero in-encourage ako ng mga brothers and sisters, pinag-pray ako, tinulungan ako ng Diyos, naunawaan ko na napakahalaga pala para sa akin ng fellowship. Naintindihan? Ano yung isang paraan ng fellowship sa ating mga Pilipino? Sa pagitan po ng mga pamilya, magkakamag-anak. Ano po? Imagine po ninyo, kapag tanghalian, lahat sabay-sabay kumakain. Anong pakiramdam? Ano pong pakiramdam? Masaya, di ba? Bakit? Nag-i-enjoy kayo ng pagkain, tapos nakakapag-usap kayo, nagkakamustahan kayo sa isa't isa. Tama po ba? O kamusta ka na? Nakaraan, exam ninyo. Okay ba yung grades mo? Medyo mahirap nga mo eh, pero kinaya naman. Sa pamamagitan nito, na-encourage yung isa't isa. Tama po ba? Sa loob ng fellowship, ganun din po. Kakain tayo ng salita ng Diyos, magpapalakas tayo sa isa't isa, pagpipray natin yung isa't isa. Kaya nga, wag na wag tayong aalis sa church dahil ito ay kailangan po natin para sa paglago ng ating Christian life. Dahil kung hindi, wala tayong anumang magagawa. Wala tayong makukuhang lakas para sa pagpapatuloy ng ating Christian life. Kaya nga sabi sa Biblia, sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang
araw. Sabi diyan, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Ano po yung pagtitipon? Kagaya po nito. Kagaya po ng fellowship, kagaya ng Wednesday sermon, yung Young Adult Fellowship, yung Cell Group Fellowship. Huwag daw nating pabayaan. Bakit? Ginagawa po ito ng iba. Sino po yung iba? Yung mga taong ayaw umattend sa fellowship. Pinapabayaan nila. Maliit lang yung tingin nila sa fellowship, kaya ayaw nilang umattend. Pero sinasabi sa atin ng Biblia, huwag nating pabayaan. Bakit? Ano po yung nasa loob ng fellowship? Pagpapalakas ng loob sa isa't isa. Naintindihan po? Nyari, bigat na bigat ka na sa kalagayan mo dito sa mundo. Di ba kapag meron kang nakakausap o kung meron kang naisisharean ng kalagayan mo, minsan gumagaan, di ba? Tama po ba? Hindi naman yung pagchichismis, hindi ibig sabihin na ganun. Pero sineshare mo yung burden sa kanya para ma-comfort ka niya. Tama po ba? Same din po sa loob ng church. Kaya nga, huwag nating pabayaan yung ating pagtitipon. Alam ko po, busy. Yung ilan sa inyo nagtatrabaho. Pero kung meron pong schedule ng mga fellowships, atinan po ninyo para patuloy po tayong magpalakas sa isa't isa. Naintindihan po. Mapapakinggan natin yung testimony ng ibang brothers and sisters. Mapapakinggan nila yung testimony natin at maipagpipray natin yung isa't isa. May encourage natin yung isa't isa. Naintindihan po. Naintindihan? Kaya, huwag natin pabayaan yung ating pagtitipon. At sabi dyan, sa loob ng fellowship, dito natin din mai-express yung pagmamahal natin sa brothers and sisters, yung pagmamahal natin sa isa't isa. Sabi dyan, sa John chapter 13, verse 34 to 35, pwede po pakibasa, 3-1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sabi dyan, kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na hahanapin natin dito yung pagmamahal natin physical, ha? Hindi po. Yung pagmamahal sa pagitan ng brothers and sisters ay banal, maluwalhati at dalisay. Anong sabi dyan? Kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Paano ba tayo minahal ni Jesus? Dahil ba naging mabait tayo? Naging mabuti tayo? Kaya tayo minahal ni Jesus? Hindi, di ba? Binahal tayo ni Jesus kahit na miserable tayong makasalanan. Tama po ba? Sa loob din ng fellowship, tinuturuan tayo na mahalin yung brothers and sisters kahit na mahina pa sila. Mahalin sila, tulungan sila, ipag-pray sila. Kahit na minsan matigas yung ulo nila, minsan ayaw nila makinig, minsan nagagalit sila sa atin, pero mahalin natin sila kung paano tayong minahal ni Jesus. Naintindihan po? Sa loob po ng fellowship, doon po natin ito ma-express o mapapractice. Sabi dyan, sa pamamagitan nito ay maikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung nagmamahalan tayo, brothers and sisters, sa pangalan ng Panginoon, makikilala tayo ng ibang tao. Magiging iba tayo kaysa sa kanila. Naintindihan po? Kaya yung pananatili sa salita ay mahalaga. Yung prayer, mahalaga. Yung fellowship ay mahalaga para sa ikalalago ng ating Christian life pagkatapos nating maligtas. Parang ganito. So madaling maunawaan yung pag-exercise, di ba? Para gumanda yung katawan, maging maayos, maging healthy, kailangan po natin gawin yung Bible reading, yung prayer, yung pag-attend sa fellowship. At dito po sa pang-apat, explain ko rin po. Dito muna tayo sa pangatlo. So kung ito, meron tayong before, pero kapag nakapagpatuloy tayo sa ating Christian life, sa pamamagitan ng salita, prayer at fellowship, lalago yung ating espiritu. Naintindihan? Ayun, pagkatapos naman, dun sa pang-apat na utos ng Diyos para sa atin, yung evangelism. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng kaligtasan. Napakahalaga rin po nito. Pwede po pakibasa. Ito po sa Mateo chapter 28 verse 18 hanggang 20. 3-1. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi dito, inutusan ni Jesus yung mga alagad na sa paghayo ninyo,
Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ipangaral yung salita ng kaligtasan. Halimbawa, tayo po, di ba? Naligtas na tayo. Yung mga tao sa labas, alam na po ba nila yung kaligtasan o hindi pa? May pananampalataya na ba sila na makakapasok na sila sa langit o wala pa? Wala pa, di ba? Kapag sila namatay, saan sila pupunta? Okay lang po ba sa inyo? Halimbawa, yung isa sa member ng family mo, nalaman mo yung kaligtasan, di ba? Sigurado ka na makakapasok ka na sa langit, pero siya hindi pa niya alam. Kahit na namatay na si Jesus para sa kanya, hindi niya alam kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanya. Okay lang po ba sa inyo na hindi niya yun malaman? Okay lang po ba? So anong gagawin natin? Inuutosan tayo ng Diyos na evangelize natin sila. Kaya tayo nagkakaroon ng Bible Seminar. Nagkakaroon ng District 3 Bible Seminar, District 1, 2, 3, Grand Bible Seminar, Summer Retreat. Lahat po yun ang ginagawa natin dahil ito po yung pagtupad. Inuutos ng Diyos para sa atin na ipangaral yung magandang balita, yung gospel, yung kaligtasan din ng kanilang mga kaluluwa. Naintindihan po? Kaya tayo magbabasa, hindi para dumami ng kaalaman. Hindi tayo magpe-pray para makuha lang yung gusto natin. Hindi tayo magpe-fellowship para lang maging masaya yung pakiramdam natin. Gagawin natin yung tatlong bagay na yun para lumago, matulungan yung ibang tao na mag-evangelize. Ma-evangelize. Naintindihan po? Yung mga baby, pakainin sila, bigyan sila ng mga bagay na kailangan nila. Kaya ba nila na, total, nabibigyan naman natin sila ng gatas, nabibigyan naman natin sila ng mga bagay na kailangan nila, pwede na natin sila pagbuhatin ng mabigat na bagay? Pwede na? So anak, medyo lumalaki ka na, 1-year-old ka na ngayon, buhatin mo nga ito. Pwede na ba? Bakit hindi pa pwede? Ano po? Kaya niya o hindi pa? Hindi pa. Tama po ba? Pero eventually, habang siya'y lumalago, habang siya'y nakakatanggap ng pagkain, ng nutrients, ng pagmamahal, ng lahat ng bagay na kailangan niya, magagawa na niya in the future. Tama po ba? Kaya ang utos ng Diyos sa atin, manatili dun sa tatlong bagay na yon. Magagawa natin yung pang-apat, yung evangelism. Hindi pwedeng evangelize muna bago mag-Bible reading, bago mag-pray, bago mag-fellowship. Anong lakas mo? Saan ka kumukuha ng lakas? Sa sarili mo? Hindi po pwede yun. Madi-discourage tayo po kapag ganun. Mapapagod po tayo kapag ganun. Pero kapag puno ka ng words of God sa puso mo, meron kang lakas. At merong prayer request ng brothers and sisters na nagtutulungan sa fellowship, tsaka tayo makapagdadala ng mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po? Ito pong bagay po na ito, magagawa lang po natin kapag tayo lumago. Habang hindi pa natin ito magagawa, manatili tayo sa church, manatili tayo sa fellowship, manatili tayo sa salita ng Diyos, manatili tayo sa prayer. Naintindihan? Naintindihan po? Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, pag magawa na natin yun, Kawikaan chapter 24 verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod, patungo sa katayan. Doon po sa Dasma, meron pong slaughterhouse, meron pong katayan. Imagine po ninyo kung ano yung maririnig ninyo sa loob ng bahay katayan. Ano po maririnig po ninyo? Ano po? Iyak na mga hayop. Tama po ba? Sila nakatakda dun sa katayan. Tama po ba? Pero dun sa mga tao na kamag-anak natin, kaibigan, mga kapitbahay, gusto niyo po ba nadalhin sila ng Diyos dun sa impyerno? Kaya ano sinasabi sa atin ng Diyos? Pigilan mo. Iligtas mo. Kanino ito sinasabi? Sa church. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo sila natitisod patungo sa katayan. Kasi nga hindi nila alam yung daan na tinatahak nila. Kaya kailangan natin magpalakas para magawa natin silang iligtas mula dun sa kamatayan. Hindi iligtas sa kasalanan na, hindi natin yung magagawa, Diyos lang makakagawa nun. Pero para marinig nila yung salita ng Diyos, tulungan natin sila. Naintindihan po? Sabi dyan, pigilan. Naintindihan po? Kaya meron po tayong responsibilidad
na mga naligtas, para dun po sa mga naunang naligtas, patuloy po kayo magpakalakas sa inyong Christian life para mas marami pa po tayong mga ligaw ng kaluluwa na matulungan. Para naman po dun sa mga newly saved brothers and sisters, manatili po kayo sa church, manatili po kayo sa kasama ng mga brothers and sisters, sa pagmamahal at pagpapalakas ng loob ng isa't isa, para magawa din po ninyo sa future yung evangelism, para po matulungan po ninyo yung mga family members po ninyo, yung kapitbahay, kaibigan po ninyo. Naintindihan po? 2 Timoteo, chapter 4, verse 1 to 2, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita o ebanghelyo. Magsikap ka sa kapanahunan as sa di kapanahunan. Ito po yung utos ng Diyos para sa atin. Inaatasan kita. Ano daw gagawin? Ipangaral, i-share yung gospel. Kailangan natin pagsikapan, hindi lang kapag maayos yung sitwasyon, hindi lang kapag may pera tayo o kaya maganda yung mood natin. Hindi lang kapag mayroong schedule ng Bible seminar, tsaka lang tayo mag-evangelize. Hindi po. Sa magsikap tayo sa kapanahunan at sa di kapanahunan, alam ko po mahirap. Alam ko po talagang madugo yung evangelism para madala natin yung isang kaluluwa sa kaligtasan. Pero tandaan po natin, ito po yung utos ng Diyos para sa atin. Para matupad ito, kailangan natin manatili sa Kanya. Meron po akong ipapakitang video clip na para din po sa mga newly saved brothers and sisters kung paano kumikilos yung Diyos dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. Finally, he said, "It is finished." Natupad na. Fighting! 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 Fighting!
patuloy po natin gagawin kung ano po yung kalooban ng Diyos para tulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa labas. Huwag po tayong aalis sa church para tayo makakuha ng mga bagay na kailangan natin spiritually at lumago tayo ng higit pa sa ating karakter. Kung magiging maayos yung ating Christian life, lalago tayo. Ano pong pangako ng Diyos? Kung ikaw yung mananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng konti o marami? Marami. Pangako po ito ng Diyos. Maraming maliligtas kung may pagpapatuloy natin ng maayos yung ating Christian life. Naintindihan po? Yes, bagamat mahina tayo ngayon, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, eventually tayo lalago, pero sabi dyan, manatili tayo sa Kanya. Bago po tayo mag-iwawilay, pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Palalaguin ko ang aking pananampalataya upang matulungan ng ibang tao sa pagligid ko na maligtas. Pakiusap, pakilagay po ito sa inyong puso. Na hanggang sa huli, hanggang dumating yung Panginoong Jesucristo, itutuloy po natin yung pag-evangelize. Marami pa po mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin, kaya wag po tayong mapapagod, wag tayong magsasawa na mapalago yung ating pananampalataya, matulungan yung iba. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami higit sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama, patuloy niyo po kaming bibigyan ng mga bagay na kailangan po namin para kami ay lumago sa aming Christian life. Nandito po yung church, nandito po yung brothers and sisters, nandito po yung fellowship, at nandito po yung kapangyarihan po ninyo na kumikilos sa kalagitnaan ng iglesia. Kaya nawa aming Ama, patuloy niyo po kaming tulungan na kami ay makapanatili at naway kami ay lumago sa aming pananampalataya at madulungan din po namin yung ibang mga kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, bagamat po'y alam po namin na malapit na po kayong dumating, pero pakiusap, bigyan niyo pa rin po kami ng higit pang pagkakataon para matulungan po yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin, lalong-lalo na yung aming mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay na maligtas. Sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala at maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.